Typhoon Yagi, nasa baybay na ng Haiphong sa Vietnam. At 95W, nanatiling disorganized development. Kaya pansamantalang tinawag ito as tropical wave. Ilang kaulapan na lamang at mga maliliitang pag-ulan, iiral pa rin sa hilagang kanluran ng Luzon at the rest ng Batanes Group of Islands. Pero nalalabi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay naasahang katamtaman mas fair weather at moderate ang magiging panahon at araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 7, 2024. Ang oras sa ating Bossman may maga ay alas 11:12 na ng umaga. Bagamat mangilan-ngilan ng mga lightning strikes na lamang, bagamat mataas pa rin ang bilang nito, pero nasa baybayin nito na hilagang kanluran ng Luzon. As of 11:10 a.m., nasa total of 238 lightning strikes ang nadedetect. So marami-rami ito sa kanlurang baybayin nito ng Northwestern Luzon. Nangangulugan lamang, patuloy pa rin nakakaranas ng mga kalat-kalat ulan, ilang moderate and some heavy rain showers ang nararamdaman pa rin ng mga taga Ilocos Sur, ilang bahagi ng dyan sa bahagi ng Bolinao, Pangasinan, ilang bahagi ng dulong bahagi ng Zambales at La Union area. Pero hindi gaya kahapon ay medyo mas mababa na ang mga consecutive rainfall dahil habang palayo na ng husto ang hatak ng habagat na sumasabay dito kay Typhoon Yagi na ngayon ay nasa baybay na ng Vietnam. Sa ilang bahagi naman ng silangan ng Luzon, makikita ang ilang pagkulog at pagkilat pa rin ng iiral dahil medyo may saturated water dito dyan sa silangan ng Palanan Isabela at bandang Aurora region. Pero mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan ang inaasahan. At makikita natin sa Doppler imagery o Doppler radar imagery ay konti na lamang ang umiiral na water vapor na makikita dito sa bandang Metro Manila, ilang bahagi ng Southern Luzon. Meaning ay unti-unting improved weather condition na po ang Metro Manila and the rest ng Southern Luzon. Mga Manila, at balik na lamang tayo sa isolated forecast na mga localized thunderstorms at mga scattered rain showers maghapon. So sa ating current conditions, overcast muli, gloomy. So medyo haze na naman tayo at few clouds. Sa unti-unting mararamdaman na naman natin ang humid at alinsangang panahon na unti-unti dito sa Metro Manila. At bagamat makikita natin, nasa 32 degrees Celsius pa lamang ang outside temperature, medyo nagre-recondition pa dahil napaka-saturated pa kasi ng mga sahig natin sa Metro Manila. So medyo nakokontrol pa yung temperatura. Unless bumaba na ito at tumaas na ng husto ang temperatura. Sa lowest temperature na itala na aking weather station sa Caloocan, since 1 o'clock a.m., nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kahapon, nasa 29.7 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura namin na itala. Kahapon ito ng umaga at 10:51 a.m. Meaning, unti-unti na tumataas na ang ating heat index. Pero nanatiling nasa mababa pa rin ang heat index at 37 degrees Celsius lamang ang naitala kahapon. Pero mapapansin natin, unti-unti nang tumataas ito. Sa PH 6 and past 24 hours naman, nangunguna pa rin siyempre ang Atbalogan na nasa 36.4 degrees Celsius, ang grabing init sa kanila. Well, ngayon ay dahil sa Luzon, umiinit na rin, so balik na naman sa mangunguna ang Tugigaraw na naman yan, malamang sa may pinakamataas. Sa lowest temperature, ang Baguio City nasa 17 degrees Celsius, ang lowest temperature sa kanila, at sa Inulan ay ang Iba, Zambales, nasa 145 mm pa rin ang nararanasan nilang ulan. So ngayong araw, medyo makakaranas pa rin kayo ng mga ilang pag-ulan na lamang pero hindi gaya kahapon, mas konti na lamang ang rated ng pag-ulan habang lumalayo na ng husto yung habagat na sasama ito kay Typhoon Yagi. Sa ating outside humidity, balik sa moderate condition na nasa 71% ang outside humidity. So kapag maging mainit o maalinsangan na naman tayo,
kapag umabot sa 33 degrees Celsius pataas na naman ang ating outside air temperature. So magiging humid na naman yan. So be ready mga folks, tumaas ito ng 1% since last hour. Mataas na ang ating atmospheric pressure, ibig sabihin malayo na ang presensya ng bagyo o anumang low pressure area na nasa 1,010 hectopascals na and steady ito since last hour. So balik sa high pressure area na naman halos ang paligid dito sa Luzon, lalo na sa Metro Manila, ayon sa weather station. Bagamat ang ating air quality, mataas ang moderate ang ating air concentration, magmask po tayo, lalo na sa mga sensitibong mga baga, medyo nagko-concentrate naman ang moderate bad air quality. So take note yan mga folks. Bagamat sa iba ay inulan sila ng mahigit 140 mm, ay inulan pala kami kapon ng 2.1 mm lamang mga folks. Meaning, gaya ng ating report ng mga nakarang araw ay nasaan mula kahapon, unti-unti ng titila yung matitinding pag-ulan sa Metro Manila dahil nga sa lumalayo na nga po yung habagat. So, mababa na kahapon at 2.1 mm na lamang ang aming ulan. At ayon sa forecast natin, in 3 days, forecast from prediction natin, magiging mostly cloudy, partially to mostly cloudy, maaraw na ilang bahagi sa Metro Manila, ayon dito. Pero bukas ay mga ilang overcast pa rin at pag-ulan pa rin daw ang aasahan hanggang Linggo at Lunes po yan. Tataas hanggang 60% chance ng rain. So sa loob ng 3 araw, ngayong araw medyo magiging partially cloudy daw tayo at inaasahang mga ilang maliitan 10% chance na pag-ulan sa hapon o sa gabi muli dulot ng mga localized thunderstorms. So sa ating tropical cyclone warning, dito sa aking dashboard, nanatiling 4 pa rin ang ating binabantayan na mga low pressure at mga tropical cyclones. Aktibo pa rin sila. Pero lahat nasa outside par naman ito. So walang problema mga folks. Mag-update tayo tungkol sa mga updates natin, lalo na dyan sa bagong low pressure area maya-mayang konti. At samantala sa ating high tide and low tide status, so far ay pa-high tide po tayo, pero dyan sa may bandang hilagang kanluran pa rin ng Luzon, medyo delikado pa rin pumalaot. At least medyo maalon pa rin ang mararamdaman. Well, kung i-double check natin sa ating global assessment monitoring sa significant wave height, ay nanatiling mataas pa rin sa 1.25 mahigit o mahigit pa ang alon dyan sa kalurang bahagi ng Lolo Luzon. So kung maaari ay wag muna tayong pumalaot ngayong araw dahil medyo delikado pa po kasabay po ng pagtaas po ng high tide natin maya-mayang konti. So malinaw yan mga folks, pero sa nalalabi ng bansa, maliban dyan sa nabanggit ko sa hilagang kanluran ng Luzon, ay okay naman po at wala tayong nakikitaan dito na pagtaas ng alon. So medyo mababa lamang ang inaasahang gale warning o halos walang gale warning. So wala po tayong problema, lalo na sa bayan ng Visayas at Mindanao area. Pero kung titingnan natin kung gaano kataas ang high tide natin ngayong araw, pinaka-maximum na ang 0.7 meters ang expectancy o 0.8 meters. So hindi naman siya lalagpas ng 1 meter, pero may tuturing pa rin malalim-lalim yan mga folks. So pwede po tayong pumalaot, lalo na doon sa hindi apektado ng mataas na pag-alon mga folks ha. So at least wala tayong magiging masyadong problema, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa dahil wala na tayong nararamdaman dyan ng masamang panahon. Sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:03 PM. At ang ating waxing crescent na 14% illuminated na po ng liwanag ng buwan, sisikat na ito o kasisikat lamang ngayong 8:47 AM. So makikita natin dito, nasa elevation of 36 degrees. So kaninang umaga malamang nakita ninyo yung moonrise ng buwan kaninang 8:47 AM. Kung medyo makulimlim, hindi masyado sobrang bright ang himpapoid, malamang nakita nyo yan mga folks. At nilasang lulubog naman ito mamayang gabi at 8:36 PM na. O, take note na nga, paalala lang, 11 days na po para sa mga Pinoy natin na nasa bandang Amerika at South America or bandang Europe ay mayroon na lamang kayong 11 days para matunghayan ang partial lunar eclipse. Kung sakaling may interesado kayo, despite na hindi masyado halata ito kapag tinignan nyo yung pag full moon by September 18, pero mapapansin niyo yung medyo mapabawasan yung brightness ng moon. Tapos may mga partial dyan na medyo magre-red siya ng konti. So
Sa mga Pilipino na gustong makita ay may 11 days po kayo para matunghayan ninyo ito. Sa Pilipinas, umaga po yan. 10:45 AM yan sa Pilipinas. Pero sa US side, nasa 2:45 AM po na madaling araw ito matutunghayan. So kung interesado kayo, ay abang-abangan nyo na lamang mga folks. So puli maganda ang inyong himpapuwid. Walang masyadong interruption ng mga mostly cloudy. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas sa puwito ng Linggo, ay nasa magiging partly cloudy ang ating maghapon. Mga 7 to 10% ang chance daw ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan or sa ibang bahagi ng Metro Manila. So expected, magiging maaraw na po tayo mga folks ha. So wag po tayo magbibilad, magdala po tayo ng payong para sa tinisikat ng araw maghapon. Pangilan lamang ang chance ng mga localized thunderstorms, especially po yun sa hapon mga folks. So take note dyan. Bukas, magiging maulap daw ang himpapuwid at may 10% din daw na chance ng pag-ulan bukas yan ng Linggo. Pero magiging mostly cloudy ang most ng maghapon bukas daw ng Linggo. High and lowest temperature expected, maglalaro 31 to 32 degrees Celsius highest and lowest temperature expected ay fixed sa 26 degrees Celsius hanggang bukas na yan ng Linggo. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa ating mas detailed na infrared DNC o yung encapsulated filter na infrared para mas kita natin yung detalye ng mas makakapal pa na kaulapan lalo na sa ilagang kaluran ng Luzon. At kitang-kita naman ang bahagi nito ng Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang sa dyan sa bandang Dagupan, Bolinao, Pangasinan. Makapal pa rin ang pag-uulap dyan, kaya matitindi pa rin ang mga localized thunderstorms, lalo na sa area na ito. Kaya nakakaranas ng mahigit sa 100 lightning strikes po, mahigit pa sa 150 lightning strikes pa rin ang nag-i-strike dyan. Well, makikita naman natin yung hatak pa rin sa habagat, o yung habagat ay nandito na po, medyo malayo na siya. Yan, ito na yung pinaka-edge ng hatak sa habagat. Wala na masyado dito sa may bandang Palawan. So mapapansin ninyo ay fairly weather na po tayo dyan at maaraw na. Maliban lamang dito sa area nga po ng binanggit natin sa Ilocos Sur at ilang bahagi ng La Union at Pangasinan, medyo maulap pa rin at nakakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Mga ilang mga hanggang yellow warning na mga pag-ulan ngayong araw. So take note yan ha, kabilang na ang bahagi ng Batanes, Copot Island sa may bandang Kanluran. Mapapansin niyo naman ninyo sa bahagi ng Apari at ilang parte ng Cagayan Valley, kasama na ang Tuguegarao, at least medyo partly kumusikaw din na lamang at mas nagiging maaraw na rin sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon. So despite na magiging maulap pa rin ang bahagi ng yan, pero magiging mas maaraw na rin kadalasan ang bahagi na ng Cagayan Valley, kasama ng Tuguegarao, Isabela, and the rest ng Aurora region, pababa na yan ng Quezon Province, dito sa silangan, the rest extended na yan bandang Bicol region po. Pero mula sa bandang Central Zone, unti-unti na rin, nagiging partially cloudy na rin, medyo gloomy pa rin, medyo makakaranas kayo ng medyo gloomy pa rin yan, so hindi inaasahan pa rin ng mga ilang light rain showers and some moderate ha, pero at least hindi gaya kahapon, magiging maaraw na rin kahit papano ang bahagi ng Central Zone, pababa na yan ng bandang Angeles, Pampanga, at ilang bahagi dyan sa Olongapo, Bataan, at pababa na yung bandang Nueva Ecija, kasama na ang Bulacan, and the rest ng Metro Manila at Calabarzon area. Fairly weather na rin ang bahagi nito ng Mimaropa, so at least improved weather condition na rin ang buong bahagi ng Mimaropa at buong Southern Luzon. Magiging mayroon lamang na extension dito ng trough dito sa bahagi ng silangan ng Luzon. Kaya may mga chances na magkakaroon kayo ng medyo overcast na area sa bahagi ng Bicol Region at Camarines Norte and the rest ng silangan ng Bicol Region. Pero manaka-naka lamang ang makapansin ninyo at kung titingnan natin ng mas malapitan para mas klaro, makikita po ninyo ay may mga ilan-ilan lamang naaasahan ng mga ilang light to moderate showers ang medyo ilan-ilan na uulanin sa bahagi nga po ng Southern Luzon, especially sa may bandang Bicol Region. Pero mangunguna po ang moderate and fairly weather po ang general na mapapansin dyan sa bahagi ng Bicol Region. So at least medyo moderate lamang, medyo babala-balanse lamang ang magiging maulap at mga ilang light rain showers mga folks.
Kung babantayan naman natin ang heavy rain potential, halos wala namang nakataas na cluster ng heavy rain potential. Meron lamang sa ibang parte ng Bicol region dahil nga po sa extension na ito ng trough na namubuo nga po sa silangang bahagi nga po ng Northern Luzon. Ganon din sa bahagi ng the rest ng Southern Luzon kasama na ang Marinduque, ilang isla ng Romblon, Masbate at ilang parte sa hilagang parte ng Panay Island. Sa Visayas, medyo magiging part dito mostly din po ang Iiral. Pero the rest ng Visayas at Mindanao ay magiging katamtaman, fairly at ilang moderate lamang ang Iiral sa may bahagi ng silangan ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao dahil nga po sa malawakan ito na outer trough. Yan. Dahil nga po ay mababa na ang atmospheric pressure kasi dito sa gyre system na ito, dito sa bahagi na ito. At kasabay ng may binabantayan kasi tayong low pressure area dito. So yung gyre system ng trough dito o yung monsoon trough na ay nag-accumulate po ng mga kaulapan dito at nagdudulot nga po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Na may mga ilang portions umaabot nga po sa silangang bahagi ng Northern Luzon, pababa ng bandang Eastern Bicol region at Visayas. Pero asahan lamang mga ilang light to moderate showers. Maaring clusterize po ang mga heavy rain shower pero saglitan lang po, itigil din kagad ang inaasahang pag-ulan kasama ng Bicol region. Pero sa bahagi nga po ng bandang Central Visayas ang Mindanao, at least sa ngayon ay fair weather at maaraw tayo dyan. Expected mataas ang air temperature at humid na panahon mga folks. So hindi natin masyado isa-isahin yan dahil makikita naman sa Himawari 8 ang fairly weather at moderate na aasahan sa buong bahagi ng Central Visayas, parting Southern Visayas at buong Mindanao area. Isolated at mga forecasted lamang ng mga kalat-kalat ng ulan na may ilang pagkinat at pagkulog lamang ang iiral sa binanggit natin sa Visayas at Mindanao. Madalas lamang makakaranas ng mga ilang isolated rain showers ang buong silangan ng Visayas, Bicol region at Eastern Mindanao. Sa kanluran kasi ng Visayas, medyo makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat. Nabanggit na nga po natin sa may Panay Island, pero the rest ng Negros region, pababa na ng Mindanao sa may kanluran, ay fairly weather naman at maaraw at mga isolated lamang ang posibleng mga magiging pag-ulan maghapon dito sa silang kanlurang bahagi nga po ng southern part ng Visayas at Mindanao area. So, almost improved weather condition na po ang buong Southern Luzon hanggang Mindanao dahil recovery na po habang lumalayo nga po ito matinding habagat na nahahatak pa rin ni Typhoon Yagi despite na nasa bandang Vietnam na po ito ngayong araw. So, silipin natin yung computer-generated tropical cyclone sector para sa status nitong si Typhoon Yagi since hindi na natin ina-update yan sa Facebook page. Bigyan na lamang natin ng konting pahapayaw ang status nito. So far, as of 11:30 AM, nasa center air pressure ito na 930.6 hectopascals. Maximum wind speed pa rin niya, 224 km per hour. Category 4 typhoon pa rin siya. At bugsong umaabot ng 280 km per hour. Pero sa 10-minute average natin na pinagbabatayan sa Pilipinas, nasa 166 km per hour lamang ito na typhoon category. At bugsong umabot ng 206 km per hour. Pakanluran pa rin ang kilos ito at nasa bilis na 14 km an hour. Nasaan na ba siya? Well, kung titingnan dito sa satellite imagery, yung pinaka-center eye niya, nasa baybay nito ng Haiphong, Vietnam. Ayan, naglandfall na nga siya sa may manang isla nito ng Ngong Buk at Quang Dao Lo Chau ng Vietnam. So, sa mga Pilipino natin dyan, watch out po at ingat po kung sakaling magkaroon ng disruptive. Dahil nabugbog ng husto ang bandang Southern Xinjiang at Hainan mula pa kahapon. Ngayon naman, ang Vietnam naman ang bubugbugin nitong si Yagi at as of dito sa pinaka-latest aggressive na ating tropical cyclone sector, mas kita po na ito'y nasa baybay na nga ng Haiphong, Vietnam. Ayan o. At binabayo na nito ang Hanoi, Vietnam. So, ang pinaka-sentro, isa sa pinakasentro na ng Vietnam, ang Hanoi na binabayo ngayon ng matinding lakas ng hangin na matinding gale force winds na umaabot sa mahigit 80 km per hour to 150 km per hour ang baybay nito at paligid ng Hanoi, Vietnam. At apektado na ang buong Halong, Haiphong, Dam Di, An Hoa at pababa na yan ang bandang Binh.
sakop pa rin yan ng Vietnam. So sa mga Pilipino natin nagtatrabaho sa Hanoi, ingat po dahil mabagsik po na malakas ang hangin na dulot nito dahil na mahigit sa 220 kilometers per hour ang lakas pa rin ng initial wind speed nito. So medyo delikado po at alam kong nagsuspend na ng trabaho at klase ang buong Hanoi, Vietnam habang raragasa ngayon ang bagyong si Yagi. Samantalang ang Hainan ay patuloy pa din nakakaranas ng mga almost torrential rains pa rin hanggang Haikou at Xinjiang sa bandang southern pa rin ng China. So yun po ang kasalukuyang status ngayon ni Typhoon Yagi. Pero kung pagbabasin natin ang 1-minute average ay kasalukuyan pa rin nasa super typhoon category pa rin ito sa ating basis speed o wind speed measurement natin sa Pilipinas. So nanatiling super typhoon pa rin yan sa atin sa Pilipinas kung pagbabatayan ang 1-minute average. Pero kung 10-minute average ang pagbabasehan natin, ay nasa typhoon category lamang ito. So dito nyo po yung makikita mga folks ha. Yan. Ito yung 10-minute average, typhoon category, pero kung pagbabasehan ng 1-minute average, super typhoon category po siya mga folks. At least malinaw po at kompleto ang ating detalye. At kung sisilipin natin yung pinaka-status ng actual floater ng Himawari Satellite Imagery. Grabe pa rin at pakita pa rin yung pinakamata nito o piyok na habang lumalapit sa may bandang Hanoi o papasok na ito ng Hanoi, Vietnam. At makikitang napaka-organized pa rin at napaka-pulido pa rin ang sirkulasyon niya. Kaya asahan, ramdam na ramdam ng mga taga-Vietnam ngayon ang lupit nitong si Yagi. Samantala, yung ibang mga low pressure systems at mga ilang active na tropical cyclone gaya na lamang ni 13W o tinawag na tropical depression. Nasa tropical depression pa ba siya? Yeah, tropical storm. So tropical storm Lepi pero napakalayo na nito at subtropical storm na ito. At makikita nga po, extra tropical storm rather. Makikita po na unti-unti na siyang kinakain ng malamig na kaulapan dito sa may bandang Hilaga. Yan, malamig yan eh. Napakalamig po niyan. Yung shear ng jet stream na yan, na malamig na hangin na kasama ng ulap ay bumabalandra na ngayon dito kay Lepi. Kaya inaasahan talaga, malulusaw na lang ng bigla. Kaya tinagurian na lang siyang nasa extratropical cyclone na lamang. Samantala, itong C94W naman, na malapit sa border ng PAR, makikita natin ay despite na very disorganized pa rin yung upper low level convection niya, ay bahagya lamang nakikitaan ito ng low-level convection. So medyo disorganized pa rin talaga siya habang pinipilit niyang magkaroon ng intensification circulation. Kaya nagdudulot pa rin ng ilang gyre circulation dito na nahahatak ni 94W. So nanatili pa rin siyang invest at wala pa rin significant na ipinapakita na ito ay lalakas for now. At makikita natin dito ay wala pa rin significant at nasa 1,008 hectopascals pa rin yung kanyang central airspeed. So malinaw yan mga folks. Samantala, si 95W ay despite na malayo pa rin ito, nasa may bandang Marshall Islands pa rin ito. Kung titingnan natin ng detalye, para sa mas malapit ang detalye kung nasang area na ito, makikita nga sa may bandang Micronesia na ito. Ayan o. Itong si 95W. At nanatili pa rin siyang malayo sa silangan ng ating PAR pero bandang Micronesia na siya. So halos malapit-lapit na rin konti. At mapapansin ninyo, kumikilos ito pa west-northwestward mula siya dito sa may bandang Marshall Islands. Ganyan. Yan, medyo pa west-northwestward siya. May mga instances na kikilos ito pa ganyan. Yan, medyo maglolong west-northwestward muna siya. Yan. So, napakalabo pa ng inaasahang forecast dito ha. So, hindi po muna natin magiging conclusive yan. Marami pang pagkakataon na po itong northward or maaring mas kumabyo dito pa kanluran pa rin. Depende yan sa bahagi ng shear o ng pinaka-environmental steering environment at mga air temperature, yung air pressure dito sa Ilaga, lalo na ng high pressure area. So magdedepende po yan. At kung mapapansin natin ay medyo malapit-lapit na po ito, so hindi muna natin susukatin kung ano ito kalayo dahil titingnan natin kung hanggang saan aabutin ito yung pinaka-sentro nitong C95W. Pero makikita natin medyo pa west-northwest nga po ito.
At very critical na maaari pa itong pumasok ng PAR ng mga susunod pang araw. Pwedeng gumanyan kasi yan. Bumalandra ito sa may bandang Okinawa Islands o pwede ring mas tumaas pa ng konti patungo sa Southern China naman, sa Southern Japan. Pero kung lumakas po ang high pressure area sa paligid dito sa may silangan ng Japan, kung sakali lang lumakas, ay dadaos-dos ito. Ito yung sinasabing posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at tumungo sa direksyon ng Taiwan. Pero kung ganito ang magiging basihan ng forecast track, ay makikitang maliit ang tsansa nitong mag-landfall sa bansa. Pero ang magiging concern uli natin, papasok na naman tayo sa enhanced southwest monsoon pool na magkakaroon na naman tayo ng circle of enhanced southwest monsoon effect sa Pilipinas. So mahahatak na naman unti-unti ang habagat. Dito, mararamdaman muna yan ng mga taga-Southern Luzon na naman at Visayas habang ito ay kumikilos. Habang kumikilos pa hilagang kanluran itong C95W. Just in case lamang po So tatlo pa rin ang magiging senaryo na magiging forecast track niya at kung pagbabasehan naman natin yung significant na global assessment monitoring natin para malaman natin yung mga possible forecast track ayon sa mga iba't ibang mga tropical cyclone agencies o tropical cyclone weather agencies monitoring natin mula sa computer models. Yan, kitang-kita naman po at mula sa manggagaling ito sa may Guam, makikita natin kikilos ito pa north-northwestward na. Ayon yan kay GFS at tutungo ito sa may bandang southern part o southwest ng Japan area. So medyo pagitan na siya ng Okinawa Islands. Yan. So ang petsa o range ng forecast nito mula sa Guam ay September 10 hanggang September 15 ang pinapakitang forecast. So hanggang September 14 ang pinapakita dito. So expected September 10 to September 14, 2024 ang forecast track nitong C95W na pinapakita ng GPS. Kay CMWF naman kung pagbasehan natin mula sa Guam din, yan, by September 10, wala pa siyang latest na output ng September 11 to 14. So, pinaka-latest lamang niya ngayong araw ay nandito pa lamang siya sa may Guam. Pero makikita natin, o mapapansin natin sa animation niya, ay pa-north-northwest din o pa-northwestward din ang kilos niya. So, mukhang malayo sa mga nagpo-post ng maaga yung sa aking Facebook page na lalapit daw sa may silangan ng Visayas. At may kumakalat pa nga na lalapit o didikit pa ito ng Bicol region. So, kung mapapansin natin dito, ay pa-northwest pa lamang ang ipinapakita niya. Again, malayo pa at marami pa siyang pwedeng gawin. At kung sakaling magkaroon ng high pressure area dito na naman sa silangan ng Japan, maaaring mas kumambyo pa ito o mas dumaos-dos pa ang magiging track niya So malinaw yan mga folks. Sa ngayon, base kay ECMWF, ay hanggang dito sa may bandang Guam, ay pa-northwest ang nagiging kilos niya. Kay NABGEM naman, which is napaka-aggressive, makikita po pa-northwestward din ang kilos niya. Yan northwestward din ang kilos niya by hanggang September 14, 2024. Ayan. So, pan-northwest din ang kilos niya patungo din dito sa may bandang southwest ng Japan area. So, dito, base sa ipinapakita nito, malabo pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon dito sa latest forecast track ng mga computer models na ito. So, maaari pang magbago yan sa mga susunod pa na mga oras o within 24-hour period. Depende na lamang sa high pressure area kung may lumitaw bigla dito. Ang magiging worry lang naman natin pag nagkaroon ng high pressure area dito o dito. Yan. Kapag nagkaroon ng high pressure area dito, at least malinaw tayo na dadaos-dos po ang magiging track ng bagyo. So, sa susubsob yan dito sa may bandang Taiwan. O kung mas lumakas pa yung high pressure area, maaari pang mas dadaos-dos pa yan. Dito natin masasabi na medyo crucial na tumama ito sa bansa kapag napakalakas ng high pressure area na dadaos-dos sa kanya. Nasasabayan pa ng serene environment o vertical wind shear na tutulak sa kanya pakanluran. Kasi nga po, remember, malakas po ang ating easterly trade winds po dahil po papasok na po ang La Nina. So yan po, isa pa yan sa crucial na tutulak sa mga bagyo
Pakanluran. Sa ngayon, mahina pa at nakakayanan pa ng bagyo o low pressure area na kumilos pa northwestward o northwestward. Kaya ganito pa lang ang pinapakita ng mga forecast na. Kaya sinasabi natin, wag muna tayong magbibigay ng conclusive report na ito ay tatama kaagad sa bansa. Marami pa siyang magagawa, gaya natin sinasabi, between September 10 to September 15, base sa forecast, ay marami pa yang mangyayari o marami pang mga possible na mangyayari sa kanyang forecast track. Sa global spectral model naman, kung titingnan natin dito, ay makikita north-westward din ang ipinapagtang kilos. Kaya lang medyo mayroong nagtatraverse na isang shallow circulation katabi ni 95W. Ito ay titingnan natin kung mangyayari yan. Kasi mukhang nanganak itong si 95W, nagkaroon ng panibagong shallow low pressure area. Between September 10 yan to September 15, 2024, extended forecast po ha. So, hindi pa conclusive yan. At makikita natin ay itong si 95W, mukhang pan-northwest din ang kilos niya mula sa Guam. Ganyan. So, mukhang tumbok din niya southwestern Japan. At sa ngayon, pinapakita din dito, maliit ang chance niyang tumumbok o tumungtong man lang sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. Well, tingnan natin sa mga susunod na araw kung magbago yan. Sa ngayon ay yung confidence ng mga forecast track ng mga naunang weather agencies at kay Japan Meteorological Agency ay halos pare-pareho. So mataas ang confidence nila. Mababasin natin ang mean sea level pressure, itong si 94W, babalandra sa pinaka-border ng PAR. So, depende kung lalakas siya at maging tropical depression, maaaring ito ay mauunang tawagin as per D. Just in case maging tropical depression yan, na unang itataas muna yan ni Japan Meteorological Agency. Ang forecast track niyan na maaaring mag-traverse sa loob na o boundary ng PAR between ngayong araw, o mula ngayong araw po hanggang bukas po. Then, magbaboundary ito sa pinaka-kanto ng PAR. So, depende sa pinaka-developing niya kung magiging tropical depression, baka ito tawagin bilang pwede. Pero mukhang mahinang bagyo ito, just in case. Tapos, kikilos ito pakanluran, patumbok dito sa may bandang northern part ng Taiwan. So, mukhang mahinang bagyo ito. Well, wag naman sana lumakas para mild lamang ang magiging epekto sa hatak ng ating habagat, just in case po. Mula ngayong araw hanggang September 10, 2024 po, ang forecast niyang si 94W o kung sakaling maging tropical depression, tatawagin sa local name na Freddy na nga po. Just in case pag si Freddy man yan at ito'y si 95W ay pumasok ng PAR, ay maaaring siya na po ang tatawagin Hiner just in case. So, kaya nga tinatanong natin kung siya ba ay magiging si Hiner o si Freddy. Hindi pa rin talaga natin alam sa ngayon. Malinaw lamang na at least under observation pa rin natin itong binabantay nating low pressure area. Pero sa ngayon, malinaw na kikilos itong si 95W pan northwestward at malabo pa sa ngayon ito ay pa-boundary sa pinaka-dulo o kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, maliit pa ang chance nito na pumasok ng PAR. Kapag kaganyan, at least ligtas ang Pilipinas, maliban na lamang sa pinaka-mahahatak nitong habagat na naman na magpapaulan sa iba't ibang panig ng bansa. Pero sa ngayon, obserbahan natin kung sakaling mas lumakas yan dahil mataas pa rin ang confidence niya na magiging isang ganap na bagyo itong si 95W. Ayon naman sa ating mga anomaly observation ng West Pacific Basin, makikita po na nanatiling nasa at least 20 to 30% yung kanyang anomaly. So mali pa rin ang confidence niya na maging isang active na low pressure area sa ngayon. At sa susunod na 24 oras, magre-retain ito hanggang 60% na low-shallow na low pressure area. So ngayong araw, medyo mababa pa ang tsansa at 20 to 30%. Pero for the next 24 hours daw ay aabot na ito ng 60%. So kung sakaling sa susunod na 24 oras o bukas ay tumaas na po yung anomaly niya into 60%, maaaring papasok nito as tropical depression. So baka bukas na po tumaas ito as tropical depression. So at least malinaw po yan, nauunang tatawagin niya ni Japan Meteorological Agency as unang tropical depression na. So sa susunod na 24 oras, ayon dito sa ating West Pacific Basin Monitoring ha. So yun lamang ang pinaka-latest natin na development para dito kay 95W.
Again, wag po muna tayo magbibigay ng conclusive reports dahil nakita niyo naman, mga nagpapakalat nga nung una, dito daw, lalapit nga daw ng Eastern Visayas. Pero kung mapapansin natin ngayong araw, nandito na yung pinaka-forecast track niya. Malayo na siya. Napakalayo. Kumpara doon sa mga nagpo-post na lalapit daw dito sa may bandang Eastern part ng ating bansa. So marami pa mga mangyayari, kaya hindi muna tayo talaga pwedeng mag-conclusive na itong C95W ay tatama sa kalupaan o lalapit man lang ng didikit sa kalupaan ng silangan ng bansa. O, kamusta naman natin ngayong araw ang status ng mga dam natin? Well, patuloy pa rin nag-release ng sobrang tubig itong si Ipo Dam. Ang kanilang dalawang gates ay patuloy pa rin nakabukas at nagre-release pa rin ito ng 0.15 meters ng sobrang tubig. Parehong gate po yan, 0.15 meters pa rin. So, asahan pa rin sa mga low flood prone areas malapit sa paligid ni Ipo Dam, asahan po ang mga sudden flash flood dahil naglalabas pa rin sila o nagtatapon sila ng sobrang tubig dyan. Si Ambuklao, nagbukas din ng gate at nag-release ito ng 0.50 meters po ng sobrang tubig. So mapapansin niyo kay Ipo Dam, mula sa 100.53 meters, so constant o nanatiling nasa mahigit 100 meters po ang water level ni Ipo Dam. So yung sobra nito ay patuloy pa rin niyang binabawasan yung pinakasobra niyang water level. Si Ambuklao naman mula kahapon sa 750.42 meters, ngayon ay nasa 751.76 meter na. So halos mag-overflow na po siya. O actually, halos mag-overflow na siya. Malapit na siya mag-752. Kaya nagbukas na ito ng gate at nag-release na ng 0.50 meters ng tubig. Si Bingan Dam naman ay continuous pa rin na nakabukas ang dalawang gate dito na may 0.50 meters po ang nire-release at isa sa 0.50 meters ang nire-release. Mula sa 574.08 meters, ngayong araw ay nasa 573.94 meters. Halos magpa-575 meters po. So patuloy pa rin na nag-release ng sobrang level itong si Bingan Dam ngayong araw. So tatlo po sa dam ang nire-release ngayon, kay Ipo Dam, Ambuklao at Bingan Dam. Kay Lamesa Dam so far ay stable po na nasa pinaka almost crucial level kahapon 79.95 meters, ngayong araw ay nasa 79.64 meters, almost mag-80.15 meters po. So hindi naman nakabukas yung gate ni Lamesa Dam according dito sa ating latest data ngayong araw, at kay Angat Dam so far ay nasa sobrang deviation na niya na 9.9 meters po ang kanyang water level. So, kayang-kaya pa rin ang Angat na mag-accumulate dahil hindi pa naman umaabot sa 200 meters man lang yung kanyang normal water level high nito. Kahapon, 193.17 meters po ang taas nito. Ngayong araw ay nasa 194.01 meters. So, wala po tayong problema kay Angat Dam. Kaya-kaya pa niyang mag-accommodate kahit man lang mag 10 meters o 11 meters yung sobrang water rule deviation niya. So kung makikita natin sa ating graph, latest, mula kay Angat at Magat Dam, grabe, ang taas pa rin ng water level o tuloy-tuloy pa rin ang pag-increase ng water level ni Angat Dam. Mula sa 193.54, ngayon ay nasa 194 meters na po ito ngayong araw. So patuloy ang pagtaas niya. Grabe, significant na pagtaas ng water level ni Angat Dam. Ano? Hindi kagaya ni Magat Dam, naglalaro lamang yung kanyang water level. Yan. So, hindi sumusobrang taas, medyo nababawasan at bahagya ring nagre-recover. Hindi gaya ni Angat Dam. Significant yung pagtaas niya. So, yun po yung status niya sa kay Angat Dam. Kay Lamesa Dam ay bahagyang nabawasan siya ng konti. Kay Ambuklao, yan, tumaas siya mula kahapon hanggang ngayong araw. Significant din ang increase niya. Kay Pantabangan, significant din ang pagtaas niya at makikita natin na natili pa rin itong mababa sa pinaka-significant na level niya. So, nasa critical level pa rin si Pantabangan Dam despite na tumataas yung kanyang water level. Wala namang problema sa ibang mga dams, maging kay Bingan Dam. So, wala namang problema, naglalaro lamang ang pagtaas ng level ni Bingan Dam. Ang pinaka-top of the list lamang ay si Angat Dam na significantly tumaas ng husto ang kanyang water level
ngayong araw. Kamustahin naman natin ang ulat ng Dole. So far ay mukhang lumilinis na at bahagya na lamang nagkakadetect ng noise ang aking seismograph. Meaning, mababa na po kasi yung humidity, so medyo reduce na yung noise nitong aking seismometer. Wala tayong magagawa dyan. At since wala nang masyadong noise, wala naman tayong nadedetect na malalakas ang mga pagyanig, so diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Mayroong mukhang may tatlo kagad na magnitude 4.0 ang naitala sa data feed ni PBOX. Una dito sa bahagi ng Davao Oriental, ay dito sa southeast ng Manay, Davao Oriental. Magnitude 4.4 po ito. Naganap ito kaninang 2:10 AM na may lalim na 20 km ang epicenter depth. Pangalawa naman ay ang sa Sarangani na naman, sa southeast ng Sarangani. So halos bandang Indonesian Peninsula muli ito. Naganap ito kaninang 8:02 AM. Magnitude 4.1 ito na may lalim na epicenter depth of 6 km. At sumunod naman sa ikatlo ang bahagi ng southeast ng Marihatag, Surigao del Sur, na may magnitude 4.2 na may lalim na epicenter depth of 25 km. Naganap ito kanina lamang 9:46 AM. So tatlo po ang magnitude 4.0 plus natin ngayong araw at marami-rami na kaagad ang mga pagyanig. Until now, hindi pa rin kasi nase-separate ni PBOX yung data systems nila between August and September 2024. So hindi natin accurate na mabilang ito dahil sumasama po kasi yung bilang ng month of August. Kaya sa ngayon, hindi muna natin mabibilang. If-filter out din nila yan kapag mapapansin nilang nag-overpopulate na yung data systems for the month of September. So, hindi muna natin mai-report dahil hindi pa na isa-separate. Pero, significantly, ay ang mas magandang gagawin na lang siguro natin, isusubtract natin yung month of August. So, titingnan natin sa historical earthquakes. Tama, may naisip ako, mukhang isubtract na lamang natin yung total earthquakes natin ngayong month of September minus sa total earthquakes noong last month ng August. Para makita natin kung ilang total earthquakes tayo. So for the month of September, since magkahalo kasi yung month of August, ang total earthquakes natin ay 1,673. So may technique tayo dyan. Siguro ganito ang gagawin natin. 1,673 at isusubtract natin sa month of August. Yan. So, 1,438. So, minus 1,438. Lumalabas, nasa 235 total earthquakes na po tayo for the month of September 2024 na po. So, at least meron tayong nako-compute kung ilan ang total earthquakes natin for September. Lumalabas, ay nasa 235 ang total earthquakes na ngayon natin for the month of September. So, sa loob ng halos isang linggo na, yes, 1 week na po ng September, nasa 238 na po ang total earthquakes natin. Yan ay base sa latest computation natin na sinubtract natin for the month of September from the month of August. Since hindi pa kasi nase-separate ni PBOX yung data systems nila between August and September. Nagkakahalo pa yung mga earthquake total nila. Yung mga earthquakes list ng para sa month of August at para sa month of September. Nagkakahalo. Kaya ganyan po ang lumilitaw. Nabibilang din ang total earthquakes kasama ang month of August. So hopefully maayos ito ni PBOX para ma-signify o ma-specific natin, ma-monitor yung mga total earthquakes natin para sa between magnitude 2.0, 4.0, 5, and so on and so forth. So, yun lamang ang latest report natin para sa total earthquakes natin para ngayong araw ng Sabado. At narito na po ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, September 7, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 7, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa pamang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin i-report ngayong umaga at tanghali. At since sa improved weather condition na po tayo, lalo na sa Metro Manila, so walang masyadong problema, mga ilang kalat-kalat na lamang na forecast ng mga pag-ulan. At visit lamang sa aking website na gusto pa rin malaman ang mga real-time at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po, magandang tanghali po sa ating lahat.